Yan guys, magandang gabi and welcome back nga dito sa Katoka TV Official. So yun guys, kakatapos lang ng parapol natin and yun, may nanalo na tayo. 4 na kalahok yung nanalo sa ating kalapati. So yun yung mga papamigay natin. 8 pirasong Classic Oriental Prill. So lahat yan is may-ari na, ready for pick up na lang yan. So mamaya chat ko yung mga nanalo kasi yung iba nagchat na hindi ko palang nare-replyan. So maya dahil nagbablog ako ngayon. So nga guys, for today's video lang is yung papakita ko lang sa inyo yung mga project career natin guys, yung mga improvement nila. Kasi nag-molt na sila or naglugon na guys, lumabas na yung mga totoong kulay nila. Then yun, update ko na sila sa inyo guys kung ano na yung mga kinalabasan ng kulay. At yun, papakita ko na rin yung ibang kalapati natin. Tsaka yung iba pang projects natin. So yun guys, kung gusto nyo silang makita, nabubulbul pa. Samahan nyo ako guys, tara. Bengat yun guys, saan ba nagsimula ang project career ko guys? So syempre may nag-inspira sa akin para maggawa ng ganitong klaseng project. So eto nga guys, sample lang to ginamit ko tong recessive red na racing pigeons na to pang pair dun sa aking Oriental Prill. So papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung ipinaris ko dyan guys. So eto mismo yung ginamit ko sa aking project, isang racing pigeon na recessive red, yan kak yan guys. Tapos eto, papakita ko sa inyo yung pinarisan ko nyan para magpalabas ng toy stencil. So nandito siya, isa siyang Classic Oriental Prill. Ayan nga siya guys. Dahil dominant yung pagka-red niya, dito ko siya pinaris sa sulfur. So ang nilalabas nilang lagi is toy stencil or yung tinatawag na checkered sa atin. Pero red yung kanyang shield. So yan nga yung nanay. So ano naman yung toy stencil? So ito yung mga nagiging anak nila lagi. Yan guys, yung parang dark check na yan. Or parang itim. Ayan mismo guys, yan. So ayan nga yung naging anak ng ating recessive red na racing pigeons. At saka isang Classic Oriental Prill na sulfur, yung kung tawagin is sulfur. So medyo maigsi pa yung tuka, tapos may balahibo pa yung paa. Pero ang target natin is ganito sana. Yan. Yan mismo yung dalawang yan. Check nyo guys, maganda yung kinalabasan naman nito. Ang nanay naman nito tsaka tatay is ganun din. Isang Classic Oriental Prills tsaka isang racing pigeons na pure black. So ang naging labas ng anak is kung makikita nyo siya sa personal, abuin siya para siyang kaki. Yan yung kinalabasan ng anak. So hindi yan nestmate pero magkapatid yan, dalawa na yan. Magkaiba sila ng kulay ng kapatid pero laging ganito yung nilalabas na anak ng pair ko. Papakita ko naman sa inyo kung saan naman sila galing guys. So ganito guys. Yan, kumuha ako ng gantong klase. Yan, yung ganyan na hen. Ganyang kulay mismo. Black lace blondinet. Yan. Ginamit ko yung isang black lace blondinet ko na Oriental Prills at ipinaris ko sa pure black na racing pigeon. So yan yung lumabas na mga anak guys. Yan, kung makikita nyo, napakaganda guys. Kumbaga carrier na yan ng genes ng blondinets. So pwede siya magkaroon ng anak ng may paltak na puti. So yun nga, base kay Tol Maestro Bigote kay Idol. So ayun, siya lang din yung sinusundan ko about breeding. Sa kanya ako nagtatanong kung ano, Tol Maestro, pwede bang ito, pwede bang ganyan, okay ba tong ipipair ko dito, okay ba yan, ano po yung dapat nating iano yun, mga ganun. Sa kanya ko lahat tinatanong yun. Tapos ito pa isa guys, ito anak to nung recessive red sa taas kanina na racing pigeons, tsaka anak din ito ng yan, medyo hindi ko makita. Ayan guys, anak na rin yan ng ating projects. So ayun nga yung mga first generation guys. Kung matatanong nyo, ito pa lang yung unang anak nila ng crossbreed. So then ang gagamitin ko naman sa susunod is etong mga F1 na to para magpalabas tayo ng second generation. At yun nga guys, meron na tayong second generation sa ngayon. May 3 piraso na tayong na-produce galing sa F1 sa ngayon, pero kita na yung mga lumalabas, sobrang solid na. Ayun guys, papakita ko sila sa inyo. Tara. Bengat, ayun guys, wag na natin patagalin. So papakita ko na kaagad sa inyo guys yung ating mga Oriental Prill, mga project career. So ito yung tinutukoy ko guys. Magkapatid to pero hindi sila nestmate. Pero guys, makita nyo kulay niya, napakaganda. Silang dalawang magkapatid. Yan, ang ganda ng kulay nila guys, promise. Check nyo guys yung pagka red shield nila. Yan, salbahay naman tong kak na to.
Dati sobrang ilap na ito sa akin ngayon, no. Ayan guys yung nanay. Ayan. Then ito yung tatay. So ilalabas ko yung anak guys. Isa lang ang pinisa na ito. Bali dalawa sana to. Ang problema ko is hindi nakalabas yung isa. Guys, hindi nakalabas yung isang anak. So namatay siya mismo sa itlog. Yan guys. Ito lang talaga totoong anak nila. Tapos yung itong isa, anak nitong ating blue spread. Kung tawagin nito Maestro Bigote is blue spread. Yan, papakita ko naman sila sa inyo. Nilagyan ko kasi ng anak ng yellow. So ito naman yung isang pair natin ng nestmate na F1 din guys. Bali ang nanay tatay nito is pure black na cock na racing pigeons tsaka isang black lace blondinet. So ibig sabihin carrier din yan guys. Kung makita nyo to parang kagaya siya ng kaki sa labas. Hindi siya pure black. May pagka-lacing yung kanyang shield. Yan guys. Tapos ito yung tatay nila. Ito yung tatay nila na pure racing pigeons. Ayan guys, yung improvement guys, siguro sa project, 1 year pa lang tayo sa project. Ayan, tapos eto, magtataka kayo bakit ko nilagay ito dito. Guys, yung kasing isang anak ni Yellow na sinapaw natin dito sa ating seater, ginawa natin seater tong isang F1 natin. Kasi ash red lang sila guys, so parang normal na kulay lang ng project, pero hindi natin yan i-consider as rare kasi normal lang yan. So ang gagawin ko dyan is seater. Nilagyan ko sila ng itlog ng yellow. Ang problema, nauna ng 1 day to pero sobrang takaw nito, yung isa ang liit pa rin. So ibig sabihin nagkasugat pa yung likod, halos kalahati lang yung isa. Tinanggal ko yung malaki. Yan, tinanggal ko yung malaki para makahabol yung maliit. Nandun may sugat sa likod, so dito may sugat siya dito, siguro natatapakan. Then yun nga, wala. Eto guys, etong kung makita nyo na to, yan, red shield na siya. Eto ay anak nito. Yan, dalawa na yan. May nakita nyo guys yan. Anak nila to. Dalawa sana anak nila, ang problema hindi nakalabas yung isa. So ito nga yung isang anak. Yan, napakaganda guys. Then yan, may balahibo pa rin sa paa. Tapos ang lalaki na nila. Ang lalaki, hindi kagaya sukat ng ano. Yan, tapos ito naman, at saka ito is magkapatid to. Yan, blue spread. Anak yan itong dalawa natin dito na nestmate. So nestmate din yung naging anak. Tinitingnan ko kung may white markings pero wala naman agad tayo makikita. Ito yung F2 ko guys, first second generation to. Ibig sabihin yung nanay at tatay nila is first generation, unang anak ng project. Then yung anak ng project na yun ginamit natin para magpalabas ng second generation. So ito nga naman yung kabila. Ayan, nanay at tatay guys. Check nyo yung shield nila, ganito. Yan. Kaya yun ang ginawa natin. Sinama natin siya sa maliit. Then ito naman, kaya ako naman tinanggal yung kapatid nito. Ang laki din nito guys, kaya sinama ko siya dito. Kaya ito yung sinusubuan naman ng kabila. So yun nga yung ginawa natin dito sa ating project career. So may target kasi tayong palabasin. Toy stencil tsaka April stencil. Mahabang panahon pero nakaka-excite guys, promise. Kung tutusin, mas na-excite pa ako dito kaysa sa iaanak ng Oriental Prill ko guys pagdating sa kulay. So dito may gulat moment kasi minsan dahil biglang nag-iiba yung kulay nila, just in case nabubulagayin ka nila ng molting nila, baka magkaroon ng white marks, white spot. So yun, sana nga magtuloy-tuloy yun guys para yun, maganda yung kalabasan ng project. Ginaya ko talaga si Maestro Bigote. So siya yung ating idol pagdating sa pagbibreed ng stencil project. So ayun nga, kita naman natin sa vlog niya, unti-unti guys lumalabas na yung mga dapat palabasin. And then nga yung ating kalapati. Second generation to guys, 1, 2, and 3. Ito naman guys, tong second generation na to, pag pinag-asawa ko naman sila, ginamit ko as breeder, ang lalabas sa anak nila is third generation na. So mas malapot na yung dugo ng pagiging racing form. Pero sa ngayon kasi magaganda na yung sukat. Nakita nyo naman sa mga F1 ko guys, ang gaganda. Halos walang maps, walang crest, walang prill. Then yun, mahaba to ka, kaya solid pa rin guys. So ito nga yung mga alaga nating inakay guys. Anak na to ng first generation natin. So babalik ko na muna, baka maawit pa. Pipicturean ko lang pala. Kasi labas, tatanggalin muna natin to si Yellow. Kasi hindi naman siya project career. Anak siya nila Yellow eh. Yan. Bengat, ayan guys. And congrats nga pala guys sa mga nanalo. Sa mga maswerteng nanalo. So ito guys yung ating mga
ipapamigay sa 4 na nanalo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan guys, 8 Oriental Frills yung ipapamigay natin sa mga nabunot. So 4 sila. Congrats sa kanila lahat. So binukod ko to kasi guys, baka malito ako dun sa loop. So binukod ko sila dito. Then dito ko rin nilalagay yung mga projects natin. Yan, 5 yan. Lilipat ko din yan dito mamaya. So para maluwag-luwag din dito. Ayan nga, okay na yan. Then ito guys, pakita ko sila sa inyo. Yan, ito naman yung mga alaga natin as usual. Ayan, ito guys, silipin natin baka may itlog na naman. Lagi kasi may mga itlog dito, walang itlog. Possible bukas may itlog na naman dito. So yun nga yung mga alaga naman nating Oriental Frills. Siyempre. Ayan. Ayan na guys, napakaganda nila. Ayan, nabawasan na sila guys, kung mapansin nyo may mga bakante na. Kasi yung iba is natanggal na natin, nandito na sila lahat yung iba. Nandyan na yung iba. Ayan, dyan. Ayan. So natanggal na natin. Ito nga yung babae natin. Naging babae din. Then ito babae din to. Ito babae din to. Ang ganda ng crest, ganda ng maps guys. Pang Miss Universe. Iba na Alawi. Pang Miss Universe guys. Ang kaibahan lang dito sa akin, ng mga hen ko nag-aasawahan, tapos umiitlog sila doon. Doon nila paborito umiitlog dati dito. Ngayon ito may naghahari-harian dyan, walang makapunta dyan. Lahat nandito nagsisiksikan mga hen. So minsan 4 sila, 5 sila, kumpul-kumpul, tumpok-tumpok, umiitlog doon sa isang lagayan doon. So ayan na nga sila guys. Ayan, sa banda-banda ron magbabawas pa rin tayo dahil marami-rami pa yan ha. So ayan nga yung mga update sa ating loop dito sa ating mga ginagawang projects. So yun nga, hanggang dito na lang muna ito guys. And yun, ulitin ko, maraming salamat sa lahat ng mga sumali sa Parapol Gift Bird natin. And yun guys, kung bago ka pa lang dito, sasamantalayin ko na pasubscribe na lang ng ating YouTube channel and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat video natin about Oriental Frills Project Rare. And yun, sa ibang mga pansy pa, may banabala kasi kung alaga ang pansy, pigeon roller at saka sky cutter guys yun. So hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat. See you in my next vlog guys. God bless, keep safe, ingat kayo palagi. Bye bye. Tinutuka pa ako guys. So